Pagkatapos ng 3 araw na deliberasyon sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte, formal nang idineklara ng House Justice Committee ang ikatlo at ika-4 na reklamo bilang sufficient informed. Sa ngayon, nakatakda ng magpadala ang komite ng notice para makatugon si Duterte sa mga reklamo. Ngunit ang Vice Presidente hindi na gaanong nagbigay ng reaksyon kaugnay ng impeachment dahil hindi niya ito prioridad sa ngayon. Narito ang kabuuan ng balita. Sufficient in substance. Ito ang naging hatol ng House Justice Committee para sa ikatlo at ika-4 na impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pagpapatuloy ng deliberasyon, tinalakay ng komite sa ikatlong araw ang 4th impeachment complaint, kasong inihain ni Attorney Nathaniel Cabrera. Inisa-isa ng komite ang pagtalakay sa 7 grounds ng kaso, kabilang na ang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, bribery at iba pang high crimes. Saklaw ng mga alegasyon ng umano'y assassination plot, misuse ng confidential funds, unexplained wealth, incitement at misconduct doctrine. Ang ilan sa mga grounds ng kaso halos similar sa mga alegasyong nakapaloob sa 3rd impeachment complaint na tinalakay noong Martes. Pagkatapos ng halos 3 oras na deliberasyon, pinagbotohan na ng komite ang sufficiency in substance ng 3rd at 4th impeachment case. Under the rules, we will be determining the sufficiency in substance on the basis of the entire impeachment complaint. What is being determined is the sufficiency in substance of the complaint and not the individual grounds. We adopted the deliberation that we had in the prior impeachment proceedings, that is by going over all the grounds, only to give a better and wider perspective to all the justice members to come up with their individual judgment. Kapwa nakakuha ng 54 affirmative votes, 1 negative at 0 abstention at formal nang idineklara ang mga reklamo bilang sufficient in substance. Tanging si Quezon City Representative Bong Suntay lamang ang hindi pumabor sa sufficiency ng dalawang kaso. At this juncture, it is important to clarify for the public what this vote means and equally important, what it does not mean. Our vote on the sufficiency and substance of the impeachment complaint is not a determination of guilt or innocence on the part of the Vice President. We are not conducting a trial today, nor are we rendering a judgment on the allegations contained in the complaint. What the Constitution requires us at this stage is far more limited but nonetheless essential. The committee is merely determining whether the allegations, assuming them to be true for purposes of evaluation, are sufficient in substance to warrant the continuation of the impeachment process. If the complaint is found sufficient in substance, it does not mean the Vice President is guilty. What it means is simply that the process will move forward to the next stage. Kasunod nito, ipinag-utos na ng komite ang pagpapadala ng notice kay Duterte at binibigyan siya ng 10 araw para magsumite ng tugon kaugnay ng impeachment cases. Samantala, tipid naman ang naging sagot ni Duterte ng matanong kaugnay ng gumugulong na reklamo laban sa kanya. Aniya, hindi nila minomonitor ang mga pagdinig at na hindi nila ito prioridad sa ngayon. Ipinauubayan niya na rin daw ang proseso ng kaso sa kanyang legal team. Ang mga pahayag na ito ay matapos magsampa ni Duterte ng perjury case laban kay Ramil Madriaga sa Taguig prosecutor. Si Madriaga ay dati umanong aide at bagman ni Duterte na inakusahan siyang ginamit ang pondo mula sa Pogo at drug dealers para sa kanyang kampanya noong 2022. Ngunit ani Duterte, si Madriaga ay akusado ng kidnapping at nagpapanggap na campaign supporter na ngayon ginagamit bilang testigo sa kanyang impeachment case. Git niya, panahon na para panagutin si Madriaga sa mga kasinungalingan at para hindi na malinlang pa ang publiko. Para sa EuroTV News, Mia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino.